nalungkot ako, pero naiintindihan ko rin yung anak ko, kaya tinanggap ko na lang. Tama. Kasi parang nakatapos naman na eh, di ba? So kung nahirapan, at least, meron pa rin diploma, di ba? Sa diploma pa rin sa pre-med niya, bago siya mag-med sana. Yung biology. Oo. Kasi ito ng background natin, so refreshing. So, Oo, magulat mamaya, baka may biglang tumulpo, tapos Oo, kakain sabihan mo kami baka may nakasakay sa balikat namin, Diyos ko po. Hindi naman. Hindi, Lon, ang topic natin ngayon is, kanino kayo mas tiwala? Kay PBBM ba or kay VP Sara? Bakit natin to na itatopic ngayon? Lately or recently, lumabas ang Pulse Asia result ng approval ratings nung dalawa. So, syempre, ako ay expected this, na magda-dive down yung kay PBBM. In-expect mo ba? Ako naiinip nga ilabas. Kala ko, kala ko, ultimo yung ibang mga, dahil alam na natin, medyo may pagdududa na tayo sa mainstream media. Alam mo, dumating na ako sa point na nagdududa na rin sa ilang survey firm na parang, bakit parang ang tagal maglabas ng mga survey result nila? And thank God, kahit papano, naglabas ang Pulse Asia ng survey. Na, kasi yung iba, tinatago talaga eh. Alam mo yun, pag hindi pabor sa atin yung alam ko survey, yan, di ba? kapag hindi pabor, hindi ilalabas. But then, I think this time around, what Pulse Asia did, especially yung maisama din lang natin, yung paglabas nila ng survey about Constitution, Chacha, Oo. na 88, which resulted to 88% not amenable or hindi nila gustong mapalitan ng Constitution. That's a good move, and it's a brave move. Correct. Diba? Given na may itong administrasyon ngayon may pagka-controlling, diba? They want everything na mabango about them, pero dahil nilabas yon, nagkaroon ng awareness ang tao na, marami pala kami, hindi lang isang boses ka lang, isang boses lang ako, isang boses lang sila. Pero pinagsama-sama ng survey na yon, pangkalahatan, marami pala tayong hindi gusto na, or hindi pa panahon na ang Chacha maisagawa. Kaya natatawa ako, yung ibang mga mambabatas, dina-downplay o ang sabi nila, unfair daw and napaka-malicious daw nung lumabas na survey tungkol sa 88% ang ayaw na baguhin ang saligang batas. Tapos yung pagda-downplay nila, paano nila gustong i-discredit yung survey na yon? By doing what? Press conference na hindi, kasi ganito yan, mali yung tanong nila, mali yung ganyan. I don't think so. I think the only way to discredit the result is to do another survey. Oh. But you have to make sure that the survey firm doing the other, or let Pulse Asia do it again with a different set of respondents. Why not? Oo, tapos sa ibang location naman, kung saan sila nag-focus, we don't know Diba? And then let us know again the result. Kung consistent na ayaw, then you have to admit it, hindi pa napapanahon. And sino ba yung nanging-question ngayon? Di ba silang may gustong-gusto na mangyari ito? Sila mga giging dahil hindi pabor sa kanila. Alam mo ano nakakatawa? Kasi subukan mo naman na yung resulta ng survey, pabor na pabor sa kanila. Eh di halos sambahin at purihin nila. Yun ang sinasabi diba? ko. Kaya sabi ko nga, di ba, ang challenge ko last time, kapag dyan sa survey firm na yan, lumabas na halimbawa, ang ranggo mo sa distrito mo, numero 1 ka. Dahil question mo ang kredibilidad ng Pulse Asia, dapat hindi ka matuwa na numero 1 ka. Actually, mali yung reaction nila, no? Mali. Tama yung sabi mo, mag-survey kayo. Survey kayo ulit, hindi yung magpapapresscon kayo para i-discredit yung resulta. Alam mo ba, Lon, do you think na yung resulta ng Chacha result na yan by Pulse Asia na 88% disagree to having Chacha, reflection ng pagbagsak ng approval rate ng ating Naniniwala Pangulo ako dyan. Naniniwala ako dyan. Dapat, sige, sabihin mo muna yung ano. Kasi, ilan ng rate niya, nung December 2023 po, ang trust rate po ng ating, or approval rate po ng ating Pangulo, nasa 68%. Ngayong March 2024, down by 13%, ito po laki niyan, ha? Laki nito. Ang laki niyan. 55% na lang siya. With Sara Duterte, yes, bumaba, but take a look at the gap, ha.
December 2023, 74% siya ang approval rate niya. Kumpara sa 68, no? Kumpara sa 68, ha? Ngayong March 2024, bumaba siya by 7%, pero 67 ang ano niya, kumpara sa 55. Sige, layo ko muna ng konti. Medyo pihit lang ako ng konti. Iwan ko lang konti itong sa survey. Pagugutan ko lang to. Ibig sabihin, nung December pa lang, may 68% approval rating si BBM. Si Sara Duterte, 74%. Tapos ngayong March, meron na lang 55, bumagsak ng 13% si BBM. Tapos si Sara, 67. Alam mo, sa ganito kalayo ng agwat ng approval ratings nila. Parang gusto ko na rin maniwala na yung 32 million na nakuha ni Sara Duterte kumpara sa 31 million na nakuha ni BBM. Baka hindi lang talaga 31 million yung nakuha. Hindi totoong 31 million yung nakuha ni BBM, no? No? Baka parang Attorney Glenn, baka makuha namin yan. Attorney Glenn Chong, baka makuha namin yung ano. Namin. Di ba? Kita mo, sa approval ratings pa lang nung December and nung up to March, ang laki ng angat ni BP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Totoo yan. Kaya, alam mo, yung if we connect it to the Chacha thing, I think this is telling him to, ayusin mo kung anong priorities mo. If Chacha is not the priority, do something else that will help you regain your confidence na makapagsilbi sa tao. Kung sinasabi mo economic clauses ang gusto mo lang galawin sa Chacha, I don't think you should start with the charter change. I think you should start first with what you promised during the campaign. Saka bakit ayaw nilang pakinggan ng taong bayan, di ba? Wala, bakit pinipilit nila? Ano meron? Ba? And ano yun napaka-dangerous move yun para sa kanila na ipipilit yung Chacha kahit ayaw ng taong bayan. And worse, naapektuhan na mismo ang approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos dahil ang dating 68% niya, ngayon ay 55% lang. Ang laki ng binagsak, 30. Kumpara, sayang wala tayong data, pero sigurado ako, ito na ang isa sa pinaka-lowest na approval ratings na inabot ng isang Pangulong nakapwesto sa Malacanang sa loob lamang ng 2 taong panunungkulan sa palasyo. Ang bilis ng Ang bilis. Ang bilis. Kasi usually, pag upo mo, meron kang 1 year para dun sa tinatawag na honeymoon period. Yes. Tapos, sa second year mo, nandun pa rin yan yung trajectory nung ratings mo. Hindi man paakyat, alam mo yun, naka-stable ka lang. Oo, diba? at least plateau, diba? Oo, naka-plateau, diba? Tapos, ito pa baba. Wala pa diba? dive. And hindi basta baba na 4%, hindi basta bababa ng 5%, kundi take note, 13% mga ka-third floor studio. Alam mo, ito, same data na nilabas ng Pulse Asia. Oo. Ayan, no? 2010 to 2024, okay. Ang trust rate... Sana mapakita mo yan. Ay, kailan live tayo, no? Yan sinasabi ko. Bisitahin niyo po yung post ni Miss Sass. Nakapost po ito. Ito po yan. Ay. Yun po yan. Ang patuloy na pataas ang approval rating, alam mo lang kung sino? PRRD. Grabe, no? PRRD. Hindi na nakapwesto Hindi na siya nakapwesto, no? Oo, pataas pa rin siya. Pero, and yung previous one, si Pinoy, naglaro for some time, naglaro pataas hanggang sa bumaba. Alam mo, bumulusok na lang pa ibaba yung ratings ni Pinoy nung sa 44. Yes. Yun na yun. Yes. Yun tapos, ay yung issue nung tanimbala, saka yung issue nung mga kabarilan niya, yung mga nasasangkot sa kontrobersya na hindi niya inaaksyonan. Ngayon, kumpara kay BBM, marami na rin mga issue ng mga malalapit na tao sa kanya na hindi rin niya inaaksyonan, na dapat maging barometro ng kasalukuyang administrasyon
yung mga ganyang klaseng obserbasyon nung nakaraang administrasyon. Pero yung kay BBM started as high as Duterte's approval rating to the point na naging kapantay niya for a while eh. Tapos kaya lang pasadsad pasadsad ba term Totoo. doon? Anong ano to? Ay, Pulse? may Makita, makikita may yung makikita? ano natin, yung magulo nating kusina sa likod. Oo, Hindi, oo, makikita, oo. magre-reflect Hindi, dito. pwede mo Yung i-screenshot. team natin. Yung hitsura niya, dapat may flash natin no, sa pag, ano, pag-repost. Magre-re-upload po kami ng live natin. Pero bisitahin niyo po yung post ni Miss Sas, nandun po yun, blue po ang background ng graph. Blue ang background, tapos line yung graph. line graph ni Digong ay kulay green. Tapos yung kay Pinoy ay dilaw at yung kay BBM, Ito po, pinaligpit pula. na po namin yung kalat sa likod. Ito po yan. Ayan, no? Nakita nyo? Yung kay Digong, mataas pa rin. Tapos, yung yellow, bumaba sa bandang, siguro mga 6 years na. Ano yung gap ni Digong? Yun ba yung pandemic time? Siguro, no? Dahil walang survey nun, And no? understandable yun kasi pandemic. No, yun. hindi, tsaka Pero siguro walang ito, survey. 2 years ka Yung pa red, lang. yan red. Tignan niyo po yung red. 2 taon ka pa lang. Ayan Ito na. po yung taas Tapos- niya, halos mapantayan po niya ang performance ni PRRD. And ano Pero tingnan niyo ho ngayon, pababa ng pababa. Hanggang ano yan, papunta doon? Or aabot pa ba yun hanggang and sa ano to, makatapos siya? actually hindi pa nga 2 years to. 1 year and, kasi May. So, magto 2 years ka pa lang. Magto 2 years pa lang siya. So, bagsak ka na. ang aga mo na lame Diba? duck, no? Oo. Ang aga niya nabulok. Samantalang yung kay Digong, may potential na sumirit pa itaas. Yung isa, pabulusok pa baba. Yung kay Digong, sumirit pa itaas. Alam niyo bakit? Saan natin pwedeng i-attribute yun? Yan Kasi, ang next question. hinahanap ng taong bayan yung nagawa ni Digong sa nakalipas na 6 na taon na nararamdaman na ngayon na nawawala sa nakalipas pa lang na magdadalawang taon sa kasalukuyang administrasyon. Ano pang, kung saan mo pa pwedeng i-attribute to, Lom? Ang dami mong issue. Correct. Unang-una, yan na lang aligasyon na ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. Magpasa hanggang ngayon, walang sagot. Magsosona na naman, Marlon. Malamang, ang tao maghihintay yan sa SONA. Anong achievement ang ibibigay mo? Ni isang sagot na ikaw ba itong isang issue na ito na dapat sinagot mo na at pinatay mo na para mapakalma ang damdamin ng mga tao, hindi mo ginagawa. Yung pang ini-expect mo na 20 pesos ang bigas pag akyat mo sa entablado sa SONA mo? And to think, hindi basta-basta issue ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Napaka-ano nun, napaka-sensitibo at napakalaking issue para paratangan ng isang namumuno ng bansa. Diba? Tapos, eto, yung 20 pesos per kilo ng bigas, hanggang ngayon hindi mo pa rin na-address. Wala ka pa rin maipaliwanag. Tagtuyot na naman. And for sure, sasabihin na naman, tagtuyot ang lupa, kaya hindi makaani ng maayos. Tapos, sana naman tayo babagsak? Importation. Sa importation, alam nating lahat na ang pumapatay sa mga kababayan nating magsasaka ay importation. At alam din natin, pagka merong importation, merong kumikita na taong gobyerno. Pag may importation, merong nangongomisyon. At merong nangongotong. Taong gobyerno agad. Sino ba nag-execute ng importation? Sino ba gumagawa ng di ba, ng pakipag-usap para ma-import So sinasabi mo ba na itong taong gobyerno to can choose the partner? O naman. Parang may gusto ka patungkulan doon, ha? Pakishare nga yun. Hindi. Pakishare yan, ha? Magbasa ka muna ng comments, Paki- hihingi mo na pakishare ako yan. ng tubig sa loob. Oh, Pam! Sinong pangalan naman? Oy, Baka na, aray ko, frozen shoulder. hihingi ko ng tubig. Para napapadalas yan, pakila. May mic Para ako, napapadalas, naka-mic ako. napapadalas. Sabi ni Noy, tungkol dun sa tungkol dun sa survey, sabi ni Noy Flower, paano naging malicious? Tatlo yun eh. Tatlo silang nag-survey. Pulse Asia, SWS at Publicus at almost the same result. Totoo. Di ba? Meron silang meron halos iisa yung magkaiba man yung eksaktong figure na sinasabi nila, pero halos hindi nagkakalayo at pareho ng sinasabi na ang laki ng pagbagsak ng
ang laki ng pagbagsak ng ratings ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Tapos hindi ko makuha yung sabi ni Saldi Oreo, lilima lang naman ang mga loyalista around the world. Madami lang silang fake profile sa FB at Sino mga yan? trolls. Sabi ni Saldi Eco. Tapos kanina, ito naman si Myra Pascua, patola rin. Alam mo, sabi? Nagmana ba sa akin yan? Mana ka kay Pamela. Sabi ni Myra Pascua, sample ka nga ng tula. Ikaw Myra. Myra. Paano natin sisimulan ng tula? Ako yung tutula. Mahaba. Sa init ng panahon, dugtungan mo, sa init ng panahon, sa init ng panahon, nag-aalab ang aking puso. Wow! Bakit? Sa mga pangyayaring hindi ko At siya manunula. inaasahang mangyayari. Sa mga manunula. Tumitibok ang aking puso. Naghahanap ng tanong. Ano ba? Ikaw ba yan, Pamela? Ikaw ba yan? Baka may gusto ka i-share? Wala. Baka may gusto ka i-share? Wala. Kasi Sa mga naging nagtatanong. makata ako at malamok Alam niyo kayo. sa mga nagtatanong kung taken na ba si Pamela? I-end na po natin yung live. Gigigil ako dito kay Marlon. Hindi pa magaling yung balikat mo, Hindi pa. Malapit sa siko Aray ko. sakit. Laro ako hapon eh. Si H na patula na lang. Oo, dahil ang dami nating frustration sa buhay at sa gobyernong to ano na lang natin sa tula. Sabi ni Micho, sabi niya, Lynn May Chavez, honestly, first time ko mag-votes dito sa abroad para makabotes ako kay BP Sara. At dahil kay BP Sara, kaya ko binoto si PBBM. Ang tanging dahilan ko, continue daw niya ang nasimula ni Tatay Digong. Marami akong ganyan naririnig na ganyang frustration at pagsisisi. Na kaya nila binoto si BBM dahil kay BP Sara. Jennifer Ichikawa, madrama si Pam. Uy, oo, medyo may pagkamadrama ako. Imo pa, ano, happy. Asa ba? Saan mo makita ito? Teka lang ang init, pawis ako. Ronald Vicente, nakakaasar si Sara, suportado niya ang adik sa Malacanang. Hindi ako niniwala dyan. Wait, sige. Hindi ka naniniwala. Pero somehow, VP Sara not speaking up and Hindi pa panahon. Not talking about it. Nadadamay yung trust rate niya, di ba? Ako I see ako next somehow na dahil people somehow see you na wala kang paninindigan. You couldn't call him out. Hindi pa panahon. Para lang yan si Mrs. Na pinagdududahan niya na bababae yung asawa niya. Ayaw niya pa maniwala, may denial stage pa siya. Pero pagka meron na siyang nakitang proof na talagang nagtataksil sa kanya yung mister niya, doon pa lang siya sasabog. doon pa lang sasabog. At yung pagsabog dun sa kabaitan ni Inday Sara, ang daming posibleng mangyari. At tulad nung sinabi ko nung una, hindi malayo ang unang-unang gagawin ng Inday Sara ay kundi mag-resign. At pag nag-resign, magpapadrug test siya, aayain niya na tatay niya, aayain niya mga kapatid niya, magpa-drug test. Sabay hahamunin niya ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test din. At ayain dapat ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang asawa, mga anak, ultimo bayaw. Tapos, lahat ng cabinet secretary, hahamunin niya ring magpa-drug test. Movie writer ka na ngayon. Syempre. Hindi, alam mo yan, theory ko yun eh. May ganun akong nakikita ako sa bolang kristal eh. Talaga? Na may ganun akong, maaring, kung hindi gawin to ni Inday Sara, pero sigurado ako, in due time, sa tamang panahon o sa itinakdang panahon, kakalas ang Inday Sara Duterte. Lalo kung napatunayan niya o may makita siyang pulburon video kung saan nandun sa pulburon video na alam niya na kung ano yung nilalaman ng pulburon video. Lon, alam mo kung sino pang nakaka-frustrate dahil wala tayong naririnig sa kanya? Si Super Ate. Si Senator Amy Marcos. At sa kanya galing yung salitang asin, Yes. Base sa inilabas na, well, based on personal knowledge naman ng mga taong involved sa conversation na yon, na si Miss Pebbles Talaquera at si Madam Maharlika,
na sinabi nga may ganong conversation between them na, Pebbles, ikaw ba ang nagde-deliver ng asin? Something like that, di ba? That's already like saying na merong admission na may ganong senaryo. Di ba? But then again, hindi siya nagsasalita. Sabi mo, BFF mo si Sara. Sabi mo, loyal ka sa mga Duterte. But you're not talking and you're not helping. They probably already know, but you owe it more to the people, more than you owe it to your colleagues. Na nandyan. Malay mo naman, umahanap din ng timing si Super Ate na siya ang unang nagsabi na asin yung tinatawag na pulburon ngayon, di ba? Malay mo naman. Hindi, dati pala asin talaga. Asin Tapos talaga tawag, pinuuso no? na lang ni Madam yung pulburon. Yung pulburon, no? So Oo. talagang asin. No? So ibig sabihin, dati pa lang, alam na ni ate na may issue na ng pagkokokaine. Sabihin ko na, ano lang naman to kwentuhan? Di umano, di umano. Mababasa tayo ng ano, ha? Okay, na may issue ng pulburon. Pulburon, sorry, okay. Pulburon, di ba? Na although, siyempre, hindi mo rin siya masisisi kasi bilang kapatid, hanggat maaari, itatago niya. Pero kung taong bayan na ang nakataya at ikaw naman ay binoto at may mandato para pangalagaan ang interes ng taong bayan at ng iyong bansa, siguro mas paninindigan mo. At kung talagang mahal mo ang kapatid mo bilang ate, ikaw na mismo magsasabi sa kanya Iligtas mo na sa further o harm, ikaw na diba? mismo magsasabi sa kanya na tara, hatid na kita. itad na kita. Saan? Sa rehab? Sa drug test lang muna. Okay. Para malinis natin ang pangalan ng Marcos. Para malinis natin ang pangalan ng magulang natin. Malay mo naman, in due time. Ang lala kasi nung ang lala ng pagre-rewrite niya ng storya niya eh. Diba? Parang you now have the opportunity to make it better, but wala eh. In-abuse nila yung yung opportunity na yun eh. No? Parang nagkaroon Pero, ng no? out of mula sa pagkakasobrang gutom. Kung nasa Ngayon, Senate pa rin sobrang ako. ganid naman. Kung nasa Senate pa rin ako talaga, magko-cover bilang reporter. Tatanong ko kay Super Ate yun. Excuse. Sabihin ko, ma'am, ba't mo ba nasabing asin? Di ba? Saan ba galing yung salitang asin? Thank you. No? Nagulat nga daw si Talakera, di ba? Pebbles, Bakit no? yun ang biglang tanong. Naaliw ako diba? sa kanya. Naaliw ako sa kanya. And alam natin I-challenge kaya natin yung mga nandyan ngayon na magpa-drug test. Kayo po ngayon, kung meron po kayong panahon na makapagpa-drug test, edi gawa tayo ng ganong challenge, di ho ba? drug test challenge? Hindi, beat the summer heat, take the Coca-Cola challenge. Wow, pwede yun Diba? Hashtag Diba? Pwede yun Take the Coca-Cola challenge, pero ang ipopost ninyo negative drug result, di ba? Nakakatuwa yun. Sabi ni Nasir sa Sola, baka pwede mag-apply kay Pam kung available siya. Sino siya? Si Nasir sa Sola. Sigurado ka dyan, boss? Paki-send ko yung bank statement sa email na nasa Dear Pami. Tapos, Sigurado ka dito, boss Nasir? Pam, ano gusto mo naman ibig sabihin? Ano gusto mo sabihin naman nun? Baka pa-drug test ka rin kaya, boss Nasir. Joke lang, sir. Nazir Joke lang. Casasola. Baka raw pwede Nazir mag-apply. Ano muna po, ilang panel ba ang drug test? Complete panel drug test muna po tayo. 300 lang ako sa precision. Anyway, meron pa eh. Dali, wait, biro lang yan, Nasir na sila. Biro lang. Hindi. May Yun lang, magtitipon. maibalik lang natin nun, no? Go. May ganung ang frustration na hindi nagsasalita si Super Ate. Isa siya sa pinakamaingay nung una na parang, she never denied, no? But she never admitted. She actually never parang talked about it. But the thing is, she was present in Davao, Maisug, where former Yun yung President inulit-uli ni Duterte Digong, no? Na bangag ka. exposed na may ganun nga. Bangag ka. Anyway, pareho kayo ng observation ni Che. Sabi ni Che, I gave up on Senator Amy. Weak din, kagaya ng kapatid niya. Sabi naman ni Yob Asintado, Kuya, ate, hindi nyo lang alam talaga ang galawan ni Senator Amy. Maaaring hindi nga po natin alam. Kaya po hinihimay din natin dito. Papatol na naman ako. Oo.
Sabi naman ni Sheila Pala, true, Miss Pam, sa totoo lang si Senator Amy ang unang bumudol sa amin. Anne Estrera, salamat po sa Uy, color. Ma'am Ann May, thank you po. Napapadalas po yata yan. Bukas uli. Mamaya. Joke po. Thank you. Salamat ha. Teka ha, basahin ko rin yung mga greetings nyo. J. Bell Ampolokyo. Ampalokyo. Ampolokyo. Duda ko lang nag-aabang lang yan si VP Inday na kung lumagpas mga kalaban niya sa boundaries, magsasalita yan. Sa ngayon, kalma muna. True. Pareho tayo, J. Bell, no? Pareho tayo. Si Sarah is like lighting to me. When she strikes, she destroys. Che. Nakakatuwa yung may nakita akong biruan ng mag-ama sa TikTok. Saan yan? Parang nasa wake sila, hindi ko alam nasa wake. Tapos magkaharap sila. Sabi ni Tatay Digong, sa lahat daw ng anak niya, si BP Sara lang daw yung medyo may nakuha sa mukha niya. Nakikita ko yan. Sabi ni Digong, hindi naman magagalit si Sara. Alam mo, sumagot si BP Sara. Okay. Yung biruan na. Sa pagbibisaya din yan. Sa pagbibisaya na. Kaya naman kay mama. Oo, kay mama, gano'n. Iyaan mo na, sabi daw ng tata. Nakita ko yan, ang cute niya. Galing ng mga gumagawa ng video. Dapat, alam mo yan, at napaka-organic nun. Yeah, Hindi pilit, hindi scripted. Yes. Diba? That's why, yung sinasabi mong galing is galing na lang sa timing na nakuhanan. Pero yung galing is more on the substance because organic yung organic naganap. Yun nga, yun. Hindi siya scripted. Hindi yung kukunan ka ng video na nasa romantic dinner ka. Tapos after a week na romantic dinner, may jombagan issue na hanggang ngayon hindi nasasagot, di ba? Natural yung pinagpipitaganan nating nangilam ka na naman sa kapitbahay ninyo, ha? Eksena ba kagabihan? Ikaw, Marlon. Di ba, ang daming issue na bakit hanggang ngayon hindi sinasagot. Tapos, alam mo, Lon, maano ko lang, maisingit ko lang. May kapitbahay din ako. Nagbubunga nga. Aha. Yung lalaki nagbubunga nga. Kasi, nagkahiwalay na sila mag-asawa. Abay, naririnig ko pilit, kinukuha ng lalaki yung iPad ng babae. Mayaman naman si lalaki. Sabi ko, di na lang bumili to ng bagong, ingay-ingay, inaantok na ako. Uy, galing ha? Dahil doon sa issue na yon, ang dami nagtatanong. Talaga? Hindi kaya yung iPad na yon, ang laman, yun yung pulburon video? Ang alam ko, sabi nila, ang laman isang kitchen recipe that involve yung mga ilang pinch of salt, ang ilalagay mo sa isang recipe, mga ganun lang. Salt at hindi pulburon? Salt! Pinch lang talaga? Baka sak. May sako ba ang Sinasako ba ang asin? Sobrang mahal nun. Talaga ba? Yung sako ng asin meron. Oo. Pero sako ng pulburon, sobrang mahal nun. Sobrang mahal nun. Hindi ko alam sino yung nahuli na allegedly na yung kaibigan ni Bullet Alusos. Yung sinasabi ni Big Mama. Yung nahuli ng cocaine. Ng PIDEA. Hindi si Chandaramit. Hindi. Sino po yan? Paalala po sa amin. Sayarot. Sayarot, di ba? Sayarot. Alam mo yung mga ganong issue, no? May ganong kang kaibigan, Sayarot. Pero ang nakakatakot dyan, Lon, nakikita mo, nakatag-along sa'yo sa mga state visit mo sa ibang bansa. Yun ang mabigat. Isn't that very telling na protector ka, kung ganon? Kung At nasa circle. Alam mo, diba? Kung totoong mahal tayo ng bansang Amerika, dapat yung mga ganong klaseng report, si CIA na mismo ang nagre-report sa, di ba, sa buong mundo na may ganitong ang issue sa bansa natin. Hindi ang nangyayari. Para lang masunod ang kapritsyo ng Amerika kontra China, kinukonsinti pa nila ngayon kung anumang isyung umiikot ngayon sa administrasyon. Nakukuha mo yung point ko? Yes. Alam mo ba, ang hindi natin dapat din tabunan na issue, Lon? Alin to? Bukod sa aligasyon na siya ay illegal drug user, merong kinasasangkutan di umano ang unang ginang na aktibidades na hindi legal. Ito ay yung extraction di umano na naganap sa Turkey. Tayo nung isang araw nagbanggit na nga ng mga taong involved, wala pa rin hindi pa rin sila nagsasalita. Baka hindi nakasubscribe sa atin. Hindi, baka alam mo yun, kasi ginagawa naman natin yun ng campaign.
na alam Ang mo yung pag ayaw mag-downplay natin, ng mag-downplay, issues. pag ayaw natin sagutin ng issue, na, pero nung time na yun, kaya matapang at mayabang tayong hindi sagutin ng issue against kay BBM noon na kandidato sa pagkapangulo ng bansa, kasi alam natin na mataas siya sa survey. Frontrunner eh. Frontrunner. Oo. Pero ngayon, pabagsak ka na sa survey, from 68, naging 55 ka, bumagsak ka, sumirit ka pa ibaba, bumulusok ka pa ibaba ng 13%, aba, may problema. At saka- Dapat harapin kung ano-ano mga issue laban sa kanya. And Lon, what worked for him during the campaign will no longer work for him now that he is president. Correct. Campaign period yun, wag kang, yun mga nakapaligid po naman nakakapag-init din ho kayo ng ulo eh. Hindi na po same formula ang gagamitin ninyo nung kampanya. Nakaupo na ho kayo, presidente na ho kayo, in power na ho kayo. Alam niyo po ang dapat na ginagawa ninyo. Fresh Daily, salamat po. Thank you, Press Daily. Ang dapat pong ginagawa ninyo, mag-perform. Hindi naman pwedeng nakaupo kayo dyan, hindi kayo nagpe-perform. Tapos ina-expect nyo, tataas sa rating ninyo. Hindi True. ganun, di ba? Parang, ang 1+1 noong kampanya, dapat 10 times 10 na ngayon. Correct. Di ba? Pero nakakaano lang kayo na, tapos kayo ang galit kapag binabatikos kayo. Sheila Pala-pala, salamat. Sheila Pala-pala. Yung, Glory de la Torre, kayo yata may problema. Sino? Kami? Okay. Sino si Glory? Hindi, okay lang, Glory. Nasaan? Problema ko ba? Sagot mo? Sabi, Glory de la Torre. Alma Yulo, Mama Soto. Yes, finally nakaabot sa Bakit ano kung live. ginagawa niyong nagpapaka-stress kayo sa usapan namin kung kami pala ang may issue? Bayaan mo na. Hindi Naghahanap sasabihin, buhay. bandang uli may magko-comment na ex-official na naman tong si Miss Glory de la Torre, magsosorry na naman ako ng yun. Nandiyan ba si ano? Sino nga ba yun? Si Captain, Danny, Sir Danny. Danilo Galvez? Oh, andyan ka ba, sir? Biskaw ni Pamela. Alma Yulo. Yes, finally, nakaabot sa live. Patapos Firefly, na po kami. praying Sino for yun? your safety. Benji, walang mag-invest kasi bangag. Pwede, no? Well, Yung meron kang guts na umikot sa buong mundo. kakaya. Tapos, 'di ba, para mag-invest ng mamumuhunan. Tapos, paano ka makakahikayat ng mamumuhunan kung ikaw mismo may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At hindi lang basta ipinagbabawal na gamot, kundi cocaine mismo. At itong issue na to, issue pa to mula nung pagkabata niya hanggang doon sa sinasabi nung 2012 at 2024 na ngayon. Ngayon, mapapasubalian lang mo ito kung magpapadrug test. Kaya, please po, yung hashtag, ibalik ko natin, ulit-ulitin natin, hashtag drug test BBM nauna. Kasi wala namang iba talagang sagot kundi yun lang. Ibalik ko din, Lon, sa nabanggit mo kanina, yung paglibot niya sa iba't ibang bansa para ibenta ang imahe ng Pilipinas. Pero meron kang issues na pang sarili na hindi mo sinasagot kung ikaw ba totoong lulun sa masamang bisyo. At pangalawa, Lon, I don't think it will work anymore na i-market mo pa or yung pag-alis mo, i-justify mo ng i-market mo ang bansa sa ibang bansa for collaboration. I don't think so anymore. Because, bakit ako mag-i-invest sa bansang ready na sa gera? Naghihintay na lang. Correct. Di ba? Parang, I don't know what image you painted the other countries of the Philippines, but it's different from what you say to what you do. Sobrang napaka-detach mo sa reality. Di ba kung gano'n ang nangyayari? Sabi ni Milyonaryo TV, hashtag drug test Yun talaga RBBM niya? na. RBBM na talaga, hindi na PBBM. Resign BBM. Hindi na PBBM, hindi na Pangulong Bongbong Marcos, kundi RBBM, resign BBM. Ayun si Sayarot, sabi nila. Si Sayarot. Sabi ni Miss Eunice, si Sayarot. Sabi kanina pa rin yung character, yung name. At Chinese character ba to? May stand is pag mali ang tama. Tama, no, in between. Black and white, ika nga. Cheska, yung medical assistance ng OVP is funded by AIX, kaya tahimik si Inday. Don't get me wrong, solid Sara ako. I feel bad for her na walang funds ang office niya. Yeah. Grabe, di ba? No? Pag hindi ka nila kaalyado, hindi ka malapit sa kusina, hindi ka makakakuha ng mainit na sabaw. Yun nga yung mga ganyang klaseng gamit pang ayuda.
At yung, alam mo yun, hindi natin binabaliwala ang ayuda. Pero kung ginagamit lang to para sa pansariling interes ng namamahagi nito, parang may mali, no? Hindi para tumulong, no? Sabi ni Giorex Kaminge, palaban talaga tong si Pam. Oo, tigre ho yan. Tigre. Alam Tigre nila si yan, kapag Pamela. ako, parang, if you call me out for being wrong, you have to be able to tell me how to do it right. Di ba? Applicable sa akin yan nung nasa third floor tayo. Right. You cannot question, let's say I'm a journalist, you cannot question my journalism if you are a nurse. If you get what I mean. Yeah. Di ba? Oo. Okay. Sabi ni Yun lang Fresco naman. Daily PH, ano naamoy mo sa 6th floor? Para sa akin ba to? Actually, Sixth floor? wala akong naamoy sa 6th floor. Saan kami naamoy? Sa 3rd floor. Naku, alam ko kung ano po yun. Ano? Hindi po kasi sila nagsasara ng CR. May naamoy ako. Promise, may naamoy ako. Ano naamoy mo? Basta. Ano ba to? Kulay green, kagaya ng background natin? Kapag fresh pa siya. Pabuko. May ano na. Hindi, ang ako lang po, bilang may third naamoy floor na din ako. yun lang ang reklamo ko sa kanila. Hindi sila nagsasara ng CR. Okay, Madalas sige. po Sa kasi si CR Marlon daw. yung- sa CR daw? Kakwento ko sa Eh, inyo saan in ba due sa time. audio room? Ay, ano ba Ah. yan? May naamuyo ako. At alam ko yun, Batang Santa Mesa ako. Uso? Ng sasakyan? Batambucho. Ng tambucho. Marlon, ikaw talaga. Ay, nako. Ay, naku, may mga sagot sila. O, huwag mo Grabe. babasahin yung sagot, ha? Bakit? May sumasagot sila sa ano, naamoy mo. Loko-loko tong si ano. Nasaan yan? Benji, food on the table, not war. True. Marilyn True. Gonzalez, mag-ingay po kayo lagi, Miss Pam and Sir Marlon. Uy, Arnie Cruz, may umakyat sa live ni Joey Cruz, dating employee ng PCO under Attorney Roque. Nakita rin niya ang document na pinakita ni Maharlika. Oh, okay. So, Hindi, kalat na. i-ano ko lang din, i-correct ko lang din. I don't know if I'm the right person to correct it. I have somehow knowledge of technology because my background, I was once an account manager for an IT company. So, medyo maalam ako on Siya rin nung nag-e-edit ng video namin. Totoo yan. on technology. Medyo lang. Nangungulit lang ako rito. Opo. I think when you say AI, let's say, inaakusahan nila na ang papel na lumabas noong 2012 gawa ng AI. And then ang argument natin is wala pang AI nung panahon na yon. I think somehow itama din po ako ng mga techie dito na it's wrong to argue that way because an AI is an artificial intelligence. I can bring you back to long decades back. Argument na sinasabi natin is, kung sisirain ko rin lang naman ang pagkatao niya, sana... May audio ba kami? May tumawag kasi sa akin. Meron? Ay, sorry. May audio? Sorry pa, ma. Okay lang. Oh, no sounds. Ayan, kanina ko kasi na-mute. may tumawag. Na-mute. Okay na. Sorry, na-mute. Okay, ulit Saan po ako AI, natapos? AI, Yun, AI. sige. So, we were arguing kanina na, yes, it is right and reasonable for the other party to argue na baka gawa ng AI ang papel na yan. But the more intellectual argument here is to say na gagawa na lang ako ng ikasisira ng tao na panaglalaban ninyo. Bakit ang gagawin ko pa isang permit to Pre-operation operate, report. pre-operational report. But hindi ko na lang ginawa at sinabi sa AI or in-instruct ang AI na bigyan mo na ng krimen yan. Di ba? And gagawa ka rin lang naman ng AI na document. Bakit kailangan pang ilagay doon yung kotse, model type ng kotse, at yung plate number? Kung talagang desidido ang gobyernong ito na imbestigahan kung gaano katotoo at authentic yung ipinalakitang dokumento ni Ma'am Maharlika, doon pa lang po sa plate number ng mga kotse, makikilala na po kung sino sila. Kung kanino nakapangalan yung mga kotse at kung nakapangalan ito sa mga PIDEA agents,
pwede po natin silang tanungin kung gaano katotoo yung ganitong klaseng report. Kung talaga bang noong mga panahong yun, noong mga oras na yun, ay re-ready nila ang isang unit sa Rockwell condominium. Alam mo, nakakatakot, no? Malamang ang daming nasa tower na yon or on the same floor nung unit na yon na intriga doon sa unit, no? Oo. Na ano siya, na eskandalo yung bahay. What if, given the years na in between, iba na ang may-ari? Diba? Na eskandalo eh. Correct. And, Kawawa lang din, no? pero bakit gano'n, no? May mga sinasabi si dating Senadora Nikki Cositeng, hindi rin pinapansin, no? Ito yung ito yung, bakit may mga ganito? Come on, Marlon, you have to like accept the truth that mainstream media is now like they're gone. They're not doing their roles anymore. Oh, well. That's the sad reality. I'm sorry. Anyway, I'm sorry. Anyway, alam mo, isa lang naman talaga magiging sagot dito. Kundi drug test. Yeah. At bakit ka umiiwas sa drug test? Baka may tinatago ka talagang ayaw mo malaman ng taong bayan. Di ba? Ganun lang kasimple. Bakit hanggang ngayon tahimik kayo sa issue ng drug test? Salamat po, Ma'am Elena. Ano yung tama, sabi ni Fresh Daily? Ano po ang nasabi namin tama? Saka yung signatory po. Sabi ni Milyonaryo TV, Marijuana? Question mark. Kayo talaga, Milyonaryo. Oy, ikaw, Mel, ha? Nawala yung sound kanina kasi po bigla pong may tumawag po sa phone ko. Po. Sorry po. Si Manny. Maniningil po ng utak. Mamaya ka na tumawag. Si Judith. Oh, Judith. Judith na ngayon. No? Oo. Sa Santiago, sayang lang ang pera ng bayan sa pagpunta-punta sa ibang bansa. Kung si BBM ay nag-aaya ng giyera, kung ako ang investor, for sure, ayaw. Ako, mismo po. Sa Santiago, galing niyo po, nakuha niyo po. Ana CH, oh my God, nakaganon po. Ang gano'n ba? Oh my God. Ito si, paano ba yung icon niya? Ana CH, oh my God. Milyonaryo. Ayun. Siyempre, i-deny yung kasalukuyang pideya ang pagiging bangag ni BBDM. Isoy Moreno. Sabi ni Julius, session? Wala ang Senate session ngayon sa Congress. Oy, merong ano ha? Wala yan. Sa third floor? No. Ano? Session Road. Tagal ko inisip. Tapos, Habay. Bulong Sarmienta, bulong-bulungan na lang po sila sa gobyerno. Bulag-bulagan na lang po sila sa gobyerno. Parang lumalabas na kanya-kanya na sa lahat ng kalokohan kasi yung namumuna ay pasimuno ng kalokohan. Salamat po sa inyong live at real talk na usapan. Uy, thank you rin po. Nagurgur na daw tayo, naka-freeze na tayo. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Baka pumanaw. Mia Poche, good morning from Tokyo, Japan. Good morning pa po ba? Kasi 1 hour lang naman sila. Diba? Good afternoon sa amin. Ruby Valle, Mary Jane? Is that you? Mary Jane? Sabi ni Ruby Valle. JOD, totoo pala talaga balita. May natatapon na asin doon. Saan? 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 Saan kaya to? Ay, kami walang alam dyan. Basta ang naamoy ko lang nun, hindi sila nagsasara ng CR nila. Maamoy eh. Junior Santos, hopefully mag-speak out na si BP Sara at i-convince niya si BBM na magpa-drug test. Milyonaryo, ang kulit talaga ni Milyonaryo. Ano sabi? Yung coke at yung shabs, walang amoy yon, pero kung ma-reach, mahahalata yun. But alam mo, boss, you Don't you? Yung mga may chance magpa-drug test, pa-drug test din po kaya kayo para alam niyo yun, para maano nyo, maipakita na pangunahan natin. Samin Santiago. Pwede, pagkatapos nito. Tara. Ready ka? Drug test? Ready ka? Tara. Pwede naman. Sige. After this. Hanap muna tayo kung saan tayo papadrug test. Lapit lang. Meron ako alam. Okay, sige. Tropa ko yung Tropa ko yung gagawa. Handa mo na yung ano mo. Ito pangalan nito. Teka, wet pass. Ito pangalan niya, Tinggel ni XXX. Ito talaga name niya, Tinggel. Ni XXX. Diyos ko Lord, bangag talaga ang administrasyon ngayon.
Oy, ikaw, Ting, Jable, palitan mo nga yung pangalan mo. Kaya nilalagpasan ko kanina pa yung comments niya. Yeah. Kasi hindi ko gusto basahin yung name All caps niya. Naka-all caps. Diba? Sabi ni Samin Santiago, yung signatory sa PDEA list dapat hanapin. Alam po ninyo, yung papel may signature. Di ba tinakpan Actually, lang nakita ko na, pati yung, honestly Tinakpan yung lang, di ba? signatory, parang na-cover ko pa siya. Kilalang magaling na operatives po siya ng PDEA. At tama This is po, yung still panahon na yung yun, PDEA? si General Sandy Gutierrez ang, I don't know, ang tagal na Let's not panahon mention, Tagal na panahon Oo. Pero magaling ko yun. Kailan po ba ang susunod na rally? April, ano yun? 11? Huwag mo na sabihin yung lugar. 14? 14. Hindi ko lang po alam pa ang details kung saan. Sana makasama tayo, no? Sana. Herb A. This government continues to insult our intelligence and I thought the Pinoy student government officials were the worst. Yeah. Oh, well. Alam mo, ang ano lang dito, Lon, ang taas kasi na sinet na bar Yung nung expectation, pinalitan ni Oo. PBBM. Kaya Totoo. ngayon para siya naging kulelat na estudyante. Di ba? Totoo. Pareho naman sila Parang, matalino. Pareho sila matalino eh. parang yung unang kumanta sa Bidyokehan, Pamela Pedroche Boses, di ba? Ang ganda, di ba? Ha? Ngayon, ang sumunod na, Baro ng purifikasyon na, hindi, wala na, uwi ka na, di ba? Parang gano'n, isara na yan, di ba? Parang gano'n, di ba, no? Ang taas nung iniwang legacy, ang gandang iniwang legacy ng Pangulong ng Pangulong Duterte. Tapos ang pumalit na inaasahan natin, abagi, wala naman siya masyadong pinangako maliban sa, talagang numero unong pinangako niya, pagkakaisa. Diba? Pero yung pinangako niya rin naman yung bigas. Nagkaisa naman sila Nagkaisa yung mga naman pala. Yung di umano, Unitives. yung mga unitives, yung mga mafia. Tignan mo ang nangyari ha. It's so unfortunate of PBBM that he is theoretically good. Unfortunately to him, PRRD was theoretically and practically good. Magaling sa theories, magaling sa practicum. Di ba? Siya kasi puro lang dito. Walang gawa. Ako parang gusto ko nga maniwala na yung mga... Sabaw din siya? Baka mas masabaw pa to kay Lenny. Oo, no, lately. No? Ano mapapala mo? Kung totoo man na di ba? Baka mas masabaw pa to kay Lenny. Nakita mo na bang ngumiwi ang bibig ni Lenny? Nakita mo na ba? Uy, malay mo yung mga ngiwi niya, AI lang. Bagay ako napapangiwi rin eh. Hindi, malay mo naman doon di siya umuhugot nung, alam mo yun, para magsalita siya. Pero, Paano mo mannerism? Actually, ako yung pagka nagkakamot na, mannerism yun, yung pagmalikot ka. Pero, actually, hindi natin dapat pansinin nga yung, pinansin mo, Marlon, back to you, di ba? Actually, ang dapat natin dito talaga, yung pinangako mo. Nangako ka ng langit at lupa nung nakaraang kampanya, ngayon magdadalawang taon na, walay, di ba? Asan yung binitawa mo nung nakaraang SONA tungkol sa bilang ng araw ng mga smugglers? May nangyari ba? Ulon, magsusuna na. Ano nangyari? Yung isang inaakusang smuggler, naging special envoy pa to China. So, asan ang bilang? Bilang na pala ang araw. Ano to? Bilang ng araw ng mga smuggler dahil i-appoint sila bilang special envoy to China, 'di ba? Hindi ako nagsasabi na smuggler si Michael Ma, pero huwag ka magdabog. Hindi, layo-layo ko. Banter lang tayo dito. Nakita ko ginamitan mo ng black magic because you're very black. Are you not? Yes, I am. Ewan ko sa iyo nga. Anyway, Yun lang, ito pa rin ang pangako. It's Correct. as simple as that. Ito pa rin ang pangako. Correct. Na alam mo 'yun, nakakalungkot na malay mo naman. Lagi, ayan na naman, si Malay, di ba? Ayan si Malay. Malay. Pero dami, oo. Geraldine Sagibo, nakakagalit lang kasi yung indifference nila sa sentiments at opinion ng taong bayan. Parang they can do anything and everything that they want. Dead mas opinions at concern natin. Perfect. Yeah. It's very right. Elena Tumaning, salamat po dun sa pakulay. Isoy Moreno, syempre dinay yung kasalukuyang PDEA ang pagiging bangag ni PBBM. Asa na kaya si General Sandy Gutierrez? Magaling yun.
Sino siya? Sorry. Yung PDEA chief that time, Noon. nung makuha yung document. Kaibigan ko po siya. Ang tawag ko nga raw Tay, ang tawag sa akin ng anak eh. Nung kino-cover ko pa siya sa Southern Police District. Kamusta po, Jen, Tay? Ano, magaling yun. Roxanne Costo, nag-gorgor na kayo, naka-freezer kayo. Ay, kanina po kasi may tumawag. Relaxing Channel, mga bangag naman siguro lahat ng nasa cabinet. Di kaya nga ho maganda, di ba? Yung sinasabi ko, sana mangyari, no? Did you know? Pag-resign ni BP Sara, mag-drug test sila magkakapatid. Tapos hamunin niya magpa-drug test, hindi lang si BBM, kundi mga kapwa niya cabinet secretary. Kasi alam niyo bakit? Marami rin daw sa mga cabinet secretaries ngayon ang pulburonotics. Mahilig sa maalat, Oo. sa asin, gano'n. Marami. Kuya naman kwento. You remember late last year, nagkaroon ng press release ang DILG partnering with government agencies and private sectors to partner with DILG in conducting random drug tests sa private companies Asan and na? And speaking of DILG, Yes. maraming pinag-resign na PNP generals and Ano full naman? colonels. Hindi, nung nakaraan, di ba? Yes. O ano na po nangyari? Press release lang? Anong ginawa nila? Yung mga pinag-resign nila na kahit naman hindi sangkot sa ipinagbabawal na gamot, napilitang mag-resign. Ang masaklap, hindi nila nakuha yung mga benepisyo nila. Tapos, after nun, may narinig na ba kayo? Tinukoy na ba nila kung sino yung general o sino yung full colonel na sinasabing sangkot sa ipinagbabawal na gamot? At kung dahil wala pa silang I tinutukoy, remember. tiyak wala pa silang tinutukoy, wala pa rin pong nakakasuhan kahit isa sa kanila. Buhay pa si Esdes. Oh, buhay pa. Sila ni yan. Buhay Sila pa. Buhay pa. ni SILG. And speaking of speaking of SDS, Mm. kuryente lang nagbalita sa akin kanina. May nag-out na raw kagabi. Oh, totoo ba yan? Kinounter ko, hindi. Kaya hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero the mere fact na may ganong marites na kumakalat, hindi ko pwedeng sabihin pa dahil hindi naman nung natuloy. Mukhang on his way out yung Isa. yung mama, no? Na ang dami na rin na at ano ang sabi nga, ano kaya to, nakokonsensya dahil sa pagkawala ng isa? Bakit may kinalaman ba siya sa pagkawala ng isa? Masama loob eh. So siya ba ang nagpasama ng loob ng isa? Kasali siya eh. Dahil kasali ka, sangkot ka na? O dapat mag-guilty ka. Di ba? Yun lang naman yun. I hope nakukuha niyo po kami. Mahirap po magsalita diretso. Magogorgor kami. Yun po. So talaga, nakaano pala tayo, Marlon, nasa 73 minutes na tayo. Matagal Pero naka na. 620. Oh. Teka, Oo nga. MBG. Ito pa rin ba yung kahapon? Cindy Parungaw, congratulations on your increasing subscribers. Maraming salamat po. Huwag niyo po kaming pagsasawaan. Sabi ni MBG. Apolakbay. Ba, hindi na Apolakay. Apolakbay na. Explorer. Apo Si Dor. Explorer. Kasi alam bakit lakbay? Kasi ilang bansa na ba Daming napunta? biyahe, no? May 25 na, no? Oo, Countries. 24 times. Oh. Ferdinand Magellan, 2024. Di na kailangan ng drug test. Sa lips pa lang, confirm na eh. Sana yung barbero ni Bonget, bumaliktad. Ibigay kay Marley kayong buhok. Ikaw ha, Uy, Mr. ang talino MBG nun. ha. Ang Sino talino na mo ha, sino? Mr. MBG. Sino Mr. Bato, talino? MBG. MBG. Ang talino. Ako, Teka, malamang teka, saan nun. ba gagamitin yung buhok? Ipapadrag test o ipapakulab? When you say hair follicle, yung bang pinakaugat yun? Ha? O yung Hindi pwedeng ko alam eh. ginupit? Kasi alam ko buhok eh. Pero may gamit yun ha. Hindi lang pag hair follicle test yun ha. Pati sa balikat karayom, katapat na. Guys, alam niyo ginagawa niyo? Fear-mongering yan. Alam niyo, pag si BBM, lumabas yan na long hair, natakot nang magpagupit. Yun. Lagi na lang yung prediction na pupunta sa akin sa buhok. Si Unang Ginang, sabi ko, pag yan lumabas, may bangs, Marlon. Baka mamaya, ultimo paggupit ha. Siyempre, ginupit yung buhok. Pag winalis yan. Huwag niyo ilabas yan. Dito lang yan. Dito lang yan. Parang ginubas yung buhok. No? Nagkaroon ng idea, no? Sana yung driver, no? Sasakay ka MBG, ah. Usually may hairbrush ka dapat sa sasakyan. Bago lumabas, susukulit ka muna. Yung driver, beka naman. Ano naman? Kahit yung hairbrush. Isend natin kay Madam H, ay MH.
Si Sandy Oreo, sorry, ayaw ko basahin yung page. Oo nga eh. Kapag ano po, pagka ibang Hindi ko vlogger, na-simple pagka ibang vlogger po medyo handsome na kami, ayaw namin makisali-sali. Pero, okay, ano. Hayaan na natin sila ibang magkaway-away. Feeling ko lang, hindi ko papagulang promise. Hindi naman Basta sa nandun messenger. yata sa messenger eh. Kaya ano, Di ba ko lang? ito. Alis, nawawala audio. May tumatawag. May tumatawag. Kung may audio namin, bumalik audio. Tapos, sino pa mahaba na? Oo. Uy, nakakalimutan na tayo. 76 na. Oo nga. Pero ang dami namin hindi nabasa, sorry. Ang Kim funny pa, Jokel. long hair uli, si Gonggong. Kim Jokel. Hello everyone. Ganda format ng program nyo. Madaling makarelate. Yung ano, yung na. Namit na naman Namit yun. ba? Oo eh. Namit na may tumatawag eh. Hindi ko alam. Ito si Manny. Si Lilibet Torres, a breath of fresh air, ang style din ng vlogging, cool and very informative. Alam niyo po, hindi naman namin po sinabi na dapat ganito yung style natin. Ganito po kami. Opo. Ito, ganito po kami na ano. Ganito po kami. Ganito kami sa third floor. Ganito po kami. Third floor. Ano na to? Kahit yung iba ko yung isang asik na. Pero yung isang asik na ako napugado na. Siya may sabi na dito sa third floor may sariling publika. Kasi sa third floor 2 noon, nagtatrabaho kami ng seryoso. Sincero. Para ko sa kandidato noon si Bongbong Marcos. Tapos masaya kami. Mas madalas po ang biruan namin, harutan namin, biruan, kantsawan. Pero pagdating mo sa trabaho. Lalo pag tinatawag na kami ni Tata Review. Hello pa. Parang dama-dama. Ano tayo pa? Ang ulit si Manny. Uy, salamat sa Manny. Tsaka, sana may, no? Kaya tayo naligwa. Kaya nalagwa. Sabi ni Arnie Cortez. Ay, hindi ka yan si Arnie. Arnie Express po ay suggest gumamit kayo ng ibang device exclusive for live broadcast. Napagalitan na naman tayo. Opo, try po namin. Hindi alam niyo guys, Alex kung Crespo. meron ganyan na yung meron kayong demand na ganyan sa amin. But then if you want to do it as late as possible and as mobile as possible, it is convenient for us to use our mobile phones and bilateral mics like this. So, pasensyahan po kami. Hindi, kasan ba tayo? Ay, doon sa ano? Nandun tayo may orchestra. Oh. Ang sabi sa amin, ay, OFW tayo. Salamat Thank you, po. thank you. Sabi doon na tayo kami kung pwede kami ganito mag-video. Sabi, sir, basta wag lang po yung DSLR camera. Oo, Na- yung mga professional cameras hindi pwede. So, ngayon naman, pwede sana sa phone. Pwede naman. Pwede naman, may nakatawag Kasi, naman. ano po eh, si phone Kasi namin, yung net. Kasi yung sabi ni Miss Net. net, ganda po yung, ano mawala? Sabi ni Net Ipos, ganda po ni Magpani. At least hindi nawala. Yun. Try ko namin, kasi pag gumamit kami ng ibang phone, i-connect natin due through hotspot, no? Pero siguro, yung din try ko natin. May nagkakataon lang ako tumatawag. Ngayon, pag gamit. Yung as much as possible, very minimalist setup. Wala yung kailangan ng laptop, wala yung ganitong... Hindi, anyway, pero thank you sa mga sasuggest na Pero ganito. thank you, minsan natin frustrate kami kasi hindi namin nga nabibigay yung gusto niyo. Approve, Sorry na. approve ayos. Diane M. I trust the Duterte more than Marcos more. Listening while working from SK. Hindi na sa tawang sa batwan. Thank you. Carl Express mo. Kaya i-activate nyo yung do not disturb sa phone while doing live. Pwede ba? Makakaano ka ba? Do not parang sa hotel lang. Kasi may ballpen ko. May bagong ballpen ko. Ngayon. Ay, may tatak. Sa kanya, pagpapakita ko sila kami dala akong may sponsor yun. AGBP, yung barbero na po yung tumatawa. Yung barbero. Yung may tumatawa. Send message ako. Glenn Matanabelo po, sabi ni Glenn Matanabe, alin din na guys, huwag na demanding. Hindi ko, tinatanong natin kasi kami mga maaari, may bigay mo namin yung Gusto nyo? kasi maliit na kailangan lang dito. Bunto kasi maliit na kailangan lang dito. At alam namin, pinag-aksayan nyo kami ng oras. Kaya lahat ng suggestion nyo, komento, and reaction, at tinitake note po namin hanggat maaari po, itatama namin sa kami kakamali. And thank you. Tanggap po namin yung mga ganyan. Josel Alvarez, pam, sending email, my bank statements, on the title and USB. Ay, lagi pala si Josel. Akala ko babae. May manager, may manager, Joseph, ako manager. Ako nag-announce kanina, ako nag-announce. And USB sa invitation. Charot. Alam mo ka, ibigay ko sa'yo. Dili Rose, mas gusto ko ganyan kayo na smartphone ang gamit, convenient kahit saan. Si Miss Pam, kamukha ni Malungan Luta. Post na sa hanggang mo ibigay. Maluman talaga, may maluman. Tabukin na natin. Okay, ano? Pagpapashare ko yung picture niya rito. Michael Rimulta, solid supporter ako kay BBM ng Vice President pa lang kita po niya. Pero nawalan ako ng gana at interest sa kanya dahil magagamit siya. Liar to the max, continuity daw pero binalang bahala na. Thank you PB Hansen, thank you po. Elma Dizon, tiwala po kami kay BB San. Kasi title natin talaga, sino mas katiwala. Sa susunod po, magpupul tayo ngayon. Ayun, yung continuity, di ba, sa ibang documents ang nakalagay yan, to be continued. Oh, to be Naalala ko lang yung kuya ko. Pag-closing lang natin, di ba? Ay kuya, yung kuya ko, nung grade 3 siya, nasa ano siya, co-ed school. Okay. Yung co-ed school na yun, hindi na nag-offer ng grade 4 para sa mga lalaki. They will have to transfer to another school. Dahil exclusive na? Kasi exclusive all-girls school na after grade 3 ng Di ba, San boys. Hindi, sa ano ito, Holy Spirit. Okay. Tapos, eh, syempre, nung nag-exam na sila sa ang lilipatan nila, Don Bosco. Nung lilipatan sila sa Don Bosco, syempre yung results lumabas na, pinaskill yun sa board. Tapos, syempre, ilang pages yung letter, ano siya, letter P eh. Yung P niya, nasa second batch ng gano'n. Tapos nakalagay doon, to be, continuation. Nandun sa kabila. Tapos, sabi niya, umuwi siya sa bahay, sabi niya sa mami ko, Mami, for continuation daw ako. Ano yung siya lang? Gusto niya yung pangalan ko. My brother is a perfect example of someone who is really good sa practical. Hindi siya yung nilaglag yung kuya. Ako na yung ate ko. Hindi siya yung... Hello, sa Australia. Ano bebang? Sabi niya, yung pamangkin ko, ano na yun eh. English speaking na yun. Sabi niya, why I always see Tita Pam? Why is she on YouTube? Ganun siya. Pero sa inyo dyan, yun lang naikwento ko lang. Dami magiging Maraming boss. salamat. Sige na po, uwi Paalam na kami. muna kami. Ha? Anticipated mas. Oo nga. Sabado po ngayon. Try namin tignan kung bukas yung diagnostic test dyan. Punta ko Papadrag kami, test tayo. papadrag test tayo. Ready ka? Pwede. Bakit? Wala tayong tinatago. Nagbawas ka na ba ngayong araw na to? Kanina umaga, 3 beses ang episode ko. Episode 1, episode 2, episode 3. Baka ibang maiiri mo sa canister, Marlon, nakakaya ka. Hindi gigil ako sa'yo. Baka mapahiya tayo Salib na dito. drug test is 2 exam pa. Thank you guys.
guys. Uy, paalam kami. Thank you. Isang mapagpalaya. At isang mapagpalang... So, nagbabalik na tayo hapon po sa inyong lahat. Narito tayo sa segment ng Third Floor Studio na Mind Your Own Opinion. Maraming salamat. Ako po si Pam. Ako si Marlon. And don't forget the LSS. Like, share, and subscribe. And syempre, ang DSA. Don't skip ads. Thank you. Thank you. Thank Thanks. you guys. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, mag-siesta time na. Bye-bye. Thank you. Bye.